ano po ba ang dapat gawin ng isang tao para makaiwas at makapagpigil sa sarili na di makaganti ng masama ayon sa Biblia? Ang kailangan, para wag kang makaganti ng masama sa masama, ang iganti mo mabuti. Yun ang sinasabi ng aklat ng Roma, kapatid. Sabi ganito, sa 12:21 ng Roma, Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. ayun, ang igaganti mo sa masama, yung mabuti. Halimbawa, ayaw kang pakainin, pakainin mo siya. Halimbawa, sinusuntok ka, wag mo siya suntukin. Ganyan. Ang igaganti mo, mabuti. Paano yung mabuting gagantihin mo? Igaganti mo. Miski na ang tao'y galit sa'yo, ang sabi, kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Sabi niya. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Yun ang igaganti mo sa masamang ginagawa. Noong kaaway mo, kapatid. Kaya para wag kang makaganti ng masama sa masama, di umisip ka ng mabuting gagawin mo doon sa gumagawa ng masama sa'yo. O kaya, kung di mo naman magagawang ganyan, de iwasan mo na lang, Kasi sabi sa Biblia, doon sa 5:22 ng unang Tesalonica, ganito nakasulat doon. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Layuan mo na lang, imuiwas ka na lang, kapatid. Yun, para wag kang magkasala, para wag kang makaganti ng masama sa masama. At ang pinakamahalaga dyan, patawarin mo yung gumawa ng masama sa'yo. Yan. Sabi ng Biblia, magpatawad kayo, sabi ng Diyos. Sa 6:14 ng Mateo, binasa na natin kanina, kung ipatawad mo sa mga tao ang kasalanan nila, papatawarin ka rin ng Ama. Magkakaroon ka ng oportunidad. Alam mo, kapatid na Josel, no? Ano po yun? Minsan, pagka mayroong gumagawa ng kasalanan sa'yo, parang opportunity mo yun para mapatawad ka ng Diyos Kasi pag pinatawad mo siya, Patatawarin ka. mauobliga ang Diyos na patawarin ka rin niya, di ba? Opo. Yun ang pangako niya kasi, hindi naman sinungaling ang Diyos At di naman siya obrang magsinungaling. Sabi niya, pag nagpatawad ka, papatawarin ka rin niya. Di ba? Opo. Yun ang sinasabi sa kasulatan.